Mga Pops, ready na ba kayo? Dahil ngayon, titignan natin ang dalawang mala-Marvel na bayani sa Record of Ragnarok. Ang isa ay si Leonidas, ang Captain America na Spartan King, may ancient pride na may dalang high-tech divine shield. At si Nikola Tesla, parang Iron Man, isang siyentipikong may steampunk armor na kayang tapatan ang mga Diyos gamit ang agham. Pero teka, kinopya lang ba sila? O may sariling swag na di napansin ng karamihan? At dahil usapang Marvel na rin, alam nyo ba na may lumitaw pang kamukha ng bagong Captain America, Mobius, at Loki sa Roar? Nagkataon lang ba to? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Pops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, Marvel-inspired nga ba? Uumpisahan natin to sa Iron Man ng Record of Ragnarok. Mula sa kabanata 66 hanggang 77 ng Record of Ragnarok, sobrang na-mindblown ako kay Nikola Tesla. Hindi lang siya basta isang nerdy na siyentista, para siyang Iron Man na may halong god-level vibes, sa gitna pa ng isang mythological war. Nakakatuwa kasi si Tesla ang napili upang lumaban para sa sangkatauhan, at ginawa siyang isang sobrang astig na scientist warrior. Ang catch, wala siyang brute strength, at hindi rin siya bihasa sa paggamit ng espada o anumang sandata. Ang tanging puhunan niya, siyensya at talino. Kung iisipin mo, parang Tony Stark vibes talaga. Pero teka, rewind muna tayo. Si Nikola Tesla in real life, isa siyang siyentipiko noong late 1800s hanggang early 1900s. Siya yung utak sa likod ng alternating current, AC, tapos sobrang dami niyang ideas na sobrang advanced para sa panahon niya, may wireless power transmission pa nga siya, isipin mo yun. Pero hindi siya naging mayaman. Tahimik lang siya, hindi mahilig mag-socialize, at totally focused sa science. Wala siyang pakialam sa fame or pera, basta makapag-imbento siya. Ngayon, compare mo kay Tony Stark, aka Iron Man. Isang fictional na karakter pero napaka-iconic niya. Isa siyang CEO ng Stark Industries, bilyonaryo, madaldal, sarcastic at party lover paminsan. Pero genius din, sobrang galing sa engineering at AI. Ang dami niyang inventions, lalo na yung iba't ibang versions ng armor niya, from bulky Mark I to ultra-high nanotech. Ang purpose ng paglikha niya nito ay to protect the world, lalo na yung mga mahal niya sa buhay. So pareho sila ng core traits, talino, creativity, tapang, at yung drive na gamitin ang utak nila para baguhin ang mundo. Pero ang personality nila, sobrang magkaiba. Si Tesla, low-key and mysterious. Si Tony, flamboyant at sobrang public. Tapos heto na, Battlesuit Showdown. Si Tesla sa Record of Ragnarok, gumawa ng armor na tinawag na Super Automaton Beta. Hindi ito basta-basta armor ha. Nabuo ito sa pamamagitan ng Polon, yung kung saan ang isang Valkyrie ay nagtatransform bilang divine weapon. Ngunit sa case ni Tesla, hindi literal na weapon, kundi makapangyarihang armor ang nalikha. Yung design ng suit niya, very mechanical, halos parang steampunk na may divine energy. Pero ang astig doon, puno ng siyensya. May kakayahan itong mag-convert ng energy from the environment, mag-teleport, so sobrang bilis niya sa battlefield, mag-adapt sa atake ng kalaban at pinaka-epic, ginagamit niya yung quantum field theory, kaya parang may scientific logic sa bawat galaw niya. Para siyang walking lab na ginawang warrior. Literal na utak kontra sa brute power. Tapos during the fight, sobrang calculated ng galaw niya, bawat attack may eksaktong purpose, parang chess master sa loob ng robot suit. Napakaangas rin ng mga atake niya, kaya tumapos ng god kung may tatamaan siya. Sa kabilang banda, si Tony Stark naman, ibang level din. Yung suits niya, modern, slick, super advanced. Mayroon itong repulsor blast sa kamay at dibdib, flight system, AI assistant like Jarvis o Friday, missiles, lasers, at iba pang weapon systems at sa nanotech version, literal na self-repairing, shape-shifting armor. Ang purpose ng armor ni Tony, defense and protection. Para ipagtanggol ang mga tao, at para maging symbol ng hope. Hindi siya ginawa para pumatay ng Diyos, pero ginawa para panatiliing buhay ang mga mahal niya at ang mundo. Pero ang pinaka-interesting para sa akin, symbolism ng suits nila. Kay Tesla, ang suit niya ay representasyon ng paninindigan ng tao laban sa Diyos. Hindi sa pamamagitan ng lakas o dasal, kundi gamit ang agham at kaalaman. Kay Tony naman, ang suit niya ay proteksyon laban sa mga banta, pero may kasamang personal na redemption. Gusto niyang ayusin ang mga pagkakamali niya gamit ang technology. So in the end, pareho silang henyo, pareho silang may battlesuit, pero ibang-iba ang pinanggagalingan at layunin nila.
Dumako na tayo sa Captain America ng Roar. Alam mo ba kung sino ang parang Captain America ng Record of Ragnarok? Ito ay walang iba kundi si Haring Leonidas. Yes mga Kops, tama kayo nang iniisip, siya yung Spartan King na kilala natin mula sa kasaysayan, yung sumigaw ng This is Sparta! Pero dito sa Roar, ibang level ang pag-introduce sa kanya. Simula pa lang ng backstory niya, grabe na agad. Parang binuhay mula sa lumang aklat ng kasaysayan, maskulado, walang suot na armor gaya ng tunay na Spartan, may hawak na sibat at kalasag. Para bang lumabas siya mula sa mismong eksena ng 300. Sa totoo lang, yung intro scene niya, halos copy-paste mula sa laban sa Thermopylae. Standing proud with his men, alam mong hindi siya basta sundalo, isa siyang simbolo ng sakripisyo para sa bayan. Pero heto na ang twist. Pagdating sa Record of Ragnarok, may kakaiba sa kanya, modernized version siya ni Leonidas. At eto pa, may hawig talaga siya kay Captain America sa pananamit sa panel na to. Hindi lang sa tindig, kundi pati sa kalasag. Imbes na lumang Spartan Shield, ang dala niya ay high-tech Divine Shield. At yes, kahit ibato niya ang kalasag, bumabalik sa kanya, parang kay Cap. Pero hindi through magnets ha, may chain na nakakabit sa kamay niya para hilahin pabalik. Tapos yung lakas niya, grabe rin. Superhuman level, tapos ang galing pa sa strategy, hindi lang katawan ang pina-level up, pati taktika at talino. Pero gaya ng inaasahan, hati ang fans. Yung iba, medyo nainis kasi iniwan daw yung classic na imahe ni Leonidas. Pero karamihan, na hype. Kasi kahit binigyan siya ng bagong forma, hindi nawala yung essence niya bilang isang mandirigmang hari, matapang, may prinsipyo, at handang magsakripisyo. May isa pa akong juicy detail na baka hindi mo napansin, originally, plano ni Leonidas na lumaban sana sa first round ng Ragnarok, at ang kalaban niya sana ay si Thor. Delubyong bakbakan sana iyon pero hindi natuloy. Nagbago siya ng plano. Ang ending, lumaban siya sa round siyam, at ang kalaban niya ay si Apollo, ang Diyos ng araw. At hindi ito basta-bastang laban. May malalim na galit si Leonidas kay Apollo, kaya kahit hindi niya ito pinili, buong puso niya itong hinarap. Siyempre, hindi siya Diyos pero kasama niya ang Valkyrie niya, kaya patas ang sagupaan kahit papaano. Ang laban nila ay napaka-solid. Siyempre, puro epic moments. At kahit natalo siya sa dulo, hindi mo mararamdamang talunan siya. Kasi bago siya mamatay, napaluhod niya si Apollo. Oo tama ka, yung Diyos, na nag-uumapo sa lakas na isa sa anak ni Zeus. Isipin mo, isang mortal, pinaluhod ang isang god sa kanyang harapan. Kung di yan badass, ewan ko na lang. Pero higit pa sa laban, yung ginawa ni Leonidas ay naging liwanag para sa sangkatauhan. Isa siyang patunay na kahit hindi ka Diyos, basta may puso ka, may dangal ka, at may kasama kang Valkyrie handang magsakripisyo, kaya mong tumindig sa harap ng kahit anong puwersa. At hanggang sa dulo, si King Leonidas ay hindi umoko sa sinumang god. Hindi siya nagpatinag. Kasi si Leonidas, hindi lang basta hari, siya ang simbolo ng hindi sumusukong diwa ng sangkatauhan. Hindi pa tayo tapos dito. Usapang Marvel na rin lang tayo, may ibabahagi akong balita na baka mapaisip ka talaga. Alam mo ba, sa kabanata 79 ng Record of Ragnarok, may isang eksena roon na sobrang tumatak sa akin. May isang karakter, naka-highlights, nasa gitna pa ng panel, sobrang kapansin-pansin. Unang reaksyon ko nang makita ko siya, sandali lang, parang kilala ko to. Tapos bigla akong natahimik. Kasi kamukhang kamukha niya si Sam Wilson, ang bagong Captain America. Ngayon, baka isipin mo, baka naman nagkataon lang, yan din ang unang pumasok sa isip ko promise. Pero ito yung medyo nakakakilabot na parte, Pebrero lumabas yung chapter na yun, at Pebrero rin ang release month ng Captain America, New World Order. Parehong buwan, parehong vibes, nagkataon lang ba? Kaya nga gusto kitang tanungin, nagkataon lang ba talaga to, o may pinapahagi ng hint sa atin ang mga author? Pero teka lang, hindi pa yan ang pinaka-wild sa lahat. Dumako tayo sa Special Chapter 100. Dito na ako napasigaw ng WTF. May dalawang karakter na sobrang kahawig ni na Mobius at Loki. As in legit, nung nakita ko yung panel, napa-double take ako. Hindi lang basta cameo vibes, parang may big meaning. Kaya naisip ko, multiverse ba ang pahiwatig sa atin ng mga author na magaganap sa Record of Ragnarok? Sa mga nakapanood ng Loki yung TV series, alam niyong komplikado yung ending nun, may branching timelines, sacrifice, tapos may heart-wrenching feels pa.
Kaya iniisip ko ngayon, paano kung yung Mobius at Loki look-alike sa Roar ay hindi lang basta ipinakita sa atin, kundi foreshadowing ng isang multiversal arc. At eto pa, nai-imagine mo ba kung si Loki ng Roar ay may sariling sacrificial moments lalo na para kay Brunhilde? Alam mo na yun, grabe yung pagmamahal ni Loki sa Valkyrie, pero hindi masiklian. Tapos dumating pa sa point na lumuhad at nagmakaawa si Brunhilde kay Loki na magpatalo sa round 11. Grabe yun, sa tingin ko, susundin talaga ni Loki yun. At ito ang mas masakit, may eksena sa kwarto niya kung saan halos sirain niya ang lahat, pero yung manikang kamukha ni Brunhilde, hindi man lang nataman o nasira. Parang may force field of love. Kaya kung totoo man yung theory na ito, na Loki will lose para kay Brunhilde, masakit pero tunay. Marami ring ganyang kwento sa totoong buhay, yung pagmamahal na hindi masiklian pero ibinubuhos pa rin lahat kahit ang sariling buhay. So ngayon, tanong ko sa inyo, teorya lang ba talaga to o may binubuong mas malaki ang mga author? Kasi kung ako ang tatanungin, parang may niluluto silang twist na pwedeng ikagulantang nating lahat. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina. Sa bawat pahina, siya'y nandyan. Puses ng kasaysayan sa kanyang tangan. Mga moto, ikaw ang gabay sa laban ng Diyos at tao. Tagumpay ay taglay. Ang kanyang tinig, di maglalaho kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Mga moto, nag-aapos sa diwa, naglalathala ng kwento ng bawat isa. Sa Ragnarok siya'y tagapagsalaysay sa laban ng mortal at Diyos ang huli.